Muling nagpakitang gilas ang Ukraine sa pamamagitan ng isang matapang at matalinong hakbang. Inakit nila ang mga tropang Ruso papasok sa rehiyon ng Sumy. Bago palibutan, pinutol nila ang supply line ng mga tropang Ruso at natrap ang mga ito sa zona ng kamatayan na walang labasan. Isa na namang taktikal na tagumpay para sa Ukraine na nagpapakita ng katalinuhan ng mga Ukrainian laban sa kakulangan ng mga Ruso. Maaring magbago ito ng daloy ng labanan sa Sumy at Kursk. Pinipilit umatras ang mga Ruso at binibigyan ng tsansa ang sandatahang lakas ng Ukraine na sumulong at palawakin ang kalamangan nila. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Ukraine, ang rehiyon ng Sumy ay hindi kabilang sa 4 na rehiyon na orihinal na binanggit ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na kanyang sasakupin nang ilunsad niya ang kanyang pananakop. Gayunpaman, paulit-ulit na tinarget ng mga puwersa ng Rusya ang lugar na ito sa nakalipas na ilang taon. Noong Pebrero 24, 2000 at 22 agad nagkaroon ng matitinding labanan sa loob at paligid ng lungsod ng Sumy, ang sentrong administratibo ng rehiyon ng Sumy. Nagmartsa ang puwersa ng Rusya sa lungsod pero hinarang sila ng matinding paglaban mula sa Ukrainian paratrooper, Territorial Defense Forces, at lokal na voluntaryong may simpleng gamit. Samantala, nagdala ang mga Ruso ng mga tangke ng artillerya at iba pang mga armored vehicle kasama nila. Sa papel, parang hindi patas ang laban, ngunit nanaig ang Ukraine sa huli. Winasak ang isang hanay ng mga tangke ng Rusya at napilitang umatras ang mga puwersa ng Kremlin mula sa lungsod at tuluyang napaalis sa buong rehiyon. Pero hindi huminto ang Rusya sa Sumy mula noon. Regular nitong binobomba ang rehiyon. Pinapaputukan ang mga bayan at baryo sa hangganan, pumapatay at nagpapasugat sa mga sibilyan, at sinisira ang mga gusali at infrastruktura gaya ng sakahan, paaralan at sementeryo. Paulit-ulit ding umatake ang puwersa ng Rusya sa kabila ng hangganan habang tumatagal ang digmaan. Sa desperadong pagtatangkang makapagtayo ng pwesto sa Sumy at posibleng sumulong sa mas malalaking target tulad ng lungsod ng Sumy, karamihan sa mga atake ay hindi nagtagumpay. At kahit na paminsan-minsan ay nagawang masakop ng Russia ang ilang hangganan, bayan o pamayanan dito at doon, madalas nakakahanap ang Ukraine ng paraan para itaboy sila pabalik sa umpisa. Muli na namang nangyari. Noong 2024 lalong lumayo ang puwersa ng Ukraine. Hindi lang nila naitaboy ang mga Ruso. Sinundan pa nila ito lampas hangganan. Inilunsad ang opensiba sa Kursk at nasakop ang maraming milya ng teritoryo ng Russia at mga bayan. Humina at natigil din kalaunan ang opensibang ito. Kinailangan ng Russia ng maraming yaman at lakas tao para mabawi ang lupa, magtanggal ng mina, at muling itayo ang nasirang infrastruktura. Mula noon, naging mas agresibo ang Kremlin sa rehiyon. Madalas nang ipahayag ni Putin ang kagustuhang magtatag ng buffer or security zone sa Sumy para maprotektahan laban sa posibleng pagsalakay ng Kursk sa hinaharap. At ang mga Ruso ay nagtipon ng malaking puwersa sa rehiyon, na may ilang ulat na tinatayang nasa 50,000 sundalo ang kabuuan. Simula noon, naging matindi ang labanan sa lugar kaya kinailangang mag-ingat sa paggamit ng mga mapagkukunan ang puwersa ng Ukraine. Pinaplano nila ang mga estratehiya ng detalyado para mapigilan ang mga pag-atake ng Rusya. Makikita sa live na tactical na mapa ng rehiyon na kontrolado na ng Kremlin ang ilang lugar. Nasakop nila ang ilang maliliit na pamayanang malapit sa hangganan na ilang ulit nang napasakamay ng magkabilang panig gaya ng Oleksivka. Sa teorya, nagbibigay ang nasakop na lupain ng tuntungan sa Russia para itulak pa sa timog at sakupin ang mas malaking bahagi ng Sumy. Isang problema sa taktikang iyan. Ang tuntungan ng Russia ay makitid na lupa na may puwang sa magkabilang gilid. Kamakailan, sinamantalan ng Ukraine ang kahinaan ng kalaban. Ginawang opensiba ang dating depensa at iniwan ang mga tropang Ruso sa gitna ng walang taong lupa. Sa kanluran ng nasakop na bahagi ng Sumy, umabante na ang mga puwersa ng Ukraine. Muling tumuwid sila sa hangganan papasok ng Russia. Dahan-dahan ngunit tiyak na pinalilibutan ang nasakop ng mga Ruso. Nagbubukas ito ng bagong oportunidad para sa mga tropang Ukrainian na palibutan at sabayang atakihin ang mga Ruso mula sa iba't ibang direksyon upang mabigla sila at tuluyang lipulin
o mapilitang tumakbo pabalik sa Russia nang mabilis hanggang ang kaya ng kanilang mga paa. Malaki ang pag-asa ng Ukraine sa mga himpapawid na pag-atake para suportahan ang opensiba. Sa mga nakaraang linggo, ang mga puwersa ng Kiev ay nagsagawa ng maraming pag-atake mula sa himpapawid sa mga posisyon ng Russia, sa parehong mga sinakop na lugar ng Sumy, at mas malayo pa papasok sa Kursk. Tulad ng nakita na sa napakaraming pagkakataon sa buong digmaan hanggang ngayon, pagdating sa mga airstrike at pag-atake ng drone, naglalaan ng maraming pag-iisip, pagpaplano, at intelihensya ang Ukraine sa pagpili ng mga target at paglulunsad ng kanilang mga sandata sa tamang oras upang magdulot ng pinakamalaking pinsala. Sinunod nila ang parehong pilosopiya dito. Tinutukoy muna ang mga estratehikong lokasyon gaya ng sentro ng command ng Russia o ruta ng supply bago wasakin ng may mataas na katumpakan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon para sa mga unit ng Ukraine na sumulong, makalusot sa depensa, at makuha ang teritoryo sa hilaga. Kamakailan, nagbahagi ang Black Swan Battalion ng Ukraine ng video kung saan tinangkang bombahin ng mga eroplanong Ruso ang bagong posisyon ng Ukraine sa hilagang silangan ng Kindrativka. Ipinapakita nito ang dalawang mahalagang bagay. Una, makikita kung gaano kalayo ang narating ng Ukraine nang masakop ng Russia ang ilang bayan sa hangganan ng Sumy. Inakala ng maraming analyst na palalakasin ng kanilang puwersa ang posisyon, magtatayo ng kuta, at dahan-dahang palalawakin ito upang makuha pa ang mas maraming lupa. Sa halip, nagawa ng Ukraine na makabutas ng malaking siwang sa posisyon ng Russia at mabawi ang mga nawalang teritoryo. Pangalawa, ipinapakita nito kung paano humihina araw-araw ang kakayahan ng Russia na mapanatili ang presyon at momentum. Sa kabila ng matatapang na pahayag ni Putin tungkol sa buffer zones at dami ng sundalong Ruso, halos hindi na nila makontrol kahit maliit na bahagi ng lupa sa Sumy. At hindi rin ito isang beses lang nangyari. Maraming ganitong sitwasyon noong 2000 at 25, ngunit tumawid ang mga puwersa ng Rusya sa Sumy at nasakop ang isang baryo. Ngunit naalampasan at natalinuhan sila ng Ukraine. Pinabalik sila agad sa umpisa para pag-isipan muli ang susunod nilang plano ng pag-atake. Marahil inisip ng mga komandante ng Rusya na mapapalawak nila ang kontrol sa Sumy ngayon. Sa halip, mas lumalalim ngayon ang Ukraine sa teritoryo ng Rusya. Inihihiwalay ang mga brigada ng Kremlin at iniiwang may taktikang problemang walang malinaw na solusyon. Hindi lang ipinakita ng Ukraine ang taktikal na kahusayan sa Sumy, ipinapakita rin ng kanilang mga puwersa ang pambihirang antas ng inobasyon sa militar, gamit ang mga makabagong kagamitan para pahinain ang mga posisyon ng Rusya. Mga gamit tulad ng Vampire Hexacopter, tinatawag ng mga Ruso na Baba Yaga, isang mangkukulam sa alamat ng Slavic na kumakain ng bata. Nilagyan ito ng infrared na mga kamera na nagpapahintulot sa kanila na madaling makakita sa anumang kondisyon at matukoy ang mga sundalong Ruso kahit saan sila magtago. Kaya ng mga drone na ito magdala ng warhead na hanggang 15 kilo, 33 libra. At may version na halos 20 kilo ang kayang buhatin. Dahil dito, mas delikado sila kaysa sa mga magagaan at simpleng drone na karaniwang may dalang sapling pampasabog. Malakas ang pinsala ng mga vampires saan man gamitin. Kaya madalas itong gamitin ng Ukraine sa malalayong misyon sa gabi. Nagdadala ito ng mga pampasabog gaya ng anti-tank mine o mortar round para ibagsak sa tropa, sasakyan o gamit ng Russia. Pati ang mga inhinyero ng Ukraine ay nagdala pa ng vampire sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong pampasabog na inihuhulog ng drone na tinawag nilang Black Hole Bomb. Ito ay binuo ng nabanggit na unit na Black Swan at may dalawang natatanging uri, thermobaric at fragmentation. Ang thermobaric bomb ay gumagawa ng mainit na alon ng pagsabog sa pamamagitan ng pagpapakalat at pagsindi ng ulap ng gasolina na nagdudulot ng matinding overpressure. Pagkatapos ng pagsabog, ang biglaang pagbaba ng presyon ay sumisipsip ng hangin pabalik na maaaring sumakal sa mga tropa at sirain agad ang kuta ng kalaban. Samantala, ang fragmentation bomb ay sumasabog sa ere at nagpapakalat ng nakamamatay na bakal sa malawak na lugar.
Mabilis nitong nililinis ang buong eskwadron ng gumagalaw o nilalansag na trinsera ng kalaban. Ipinapakita sa mga larawan mula sa unahan ng labanan ang paggamit ng black hole bomb na nagiiwan ng malalaking hukay matapos sumabog. Mabilis na nawawala sa mapa ang mga lugar na pinaputukan ng mga Ruso. Sobrang epektibo ng mga ito. Taglay ang kaparehong lakas ng pagsabog tulad ng mga artillery shell, pero kayang ilagay ng eksakto kung saan gusto ng Ukraine. Salamat sa kanilang mga vampire drone. Hindi pa natin alam kung paano gagamitin ng Ukraine ang makabagong kombinasyon ng drone at bomba para mas epektibo, hindi lang sa Sumy, pati sa ibang bahagi ng frontline. Halimbawa, maaari itong magpadala ng parehong kagamitan sa ibang rehiyon gaya ng Donetsk at Zaporizhia para sirain ang depensa ng Russia nang hindi gaanong umaasa sa artillerya. Maari rin gamitin ang mga drone at black hole bomb sa eksaktong malalalim na pag-atake. Palagi itong umaatake sa mahahalagang target sa Russia at sinakop na teritoryo tulad ng Crimea, na sumisira sa mga radar, depensa sa himpapawid, eroplano at command post ng Russia. Iniiwan ng Kremlin na may mas marami pang sirang at pinasabog na kagamitan at mas malalim pang butas sa ekonomiya nito. Sa ngayon, gayunpaman, nakatuon pa rin ang malaking bahagi ng atensyon ng Ukraine sa Sumy at may malinaw na misyon ang bansa na putulin ang mga puwersang mananakop ng Russia at alisin sila isa-isa, at nagtatagumpay na sila. Habang nagtipon ang Russia ng maraming tropa sa maliit na bahagi ng rehiyon ng Sumy, pinili ng Ukraine ang taktikal na paraan ng paghati at pagsakop. Ipinapadala ang mga brigada sa iba't ibang direksyon para makalibot at makarating sa likod ng posisyon ng Russia. Sa halip na magsayang ng oras at magsakripisyo ng tropa sa agresibong harapang atake. Dahil sa kanilang pambobombang kampanya, unti-unting napahina ng Ukraine ang presensya ng Russia dito. Araw-araw, sistematikong kumikilos ang kanilang puwersa para putulin ang koneksyon ng mga grupong tropang Ruso bago tapusin ang misyon. Samantala, sumusulong ang ibang tropang Ukrainian sa Kursk, kaya may panibagong harapang ipinagtatanggol ang mga Ruso. May malinaw na plano ang Ukraine at mahusay itong naisasagawa. Samantalang tila hindi kayang lutasin ng mga komandante ng Russia ang maraming problema ng sabay-sabay. Madalas umasa ang Kremlin sa isang simpleng taktika, brutal na puwersa, na paulit-ulit na nakita sa buong digmaan. Sinusubukan nilang gamitin ang dami ng tauhan at mas malaking militar para lamangan ang Ukraine sa labanan. Umaasa sa mas maraming sundalo, tangke at gamit militar. Samantala, mahusay mag-adjust at tactical ang Ukraine. Nauunawaan nilang mas maliit ang kanilang puwersa at mas kaunti ang kanilang mga yaman, kaya alam nilang hindi sila mananalo sa isang harapang labanan. Sa halip, kinailangan nilang mag-imbento ng mga bagong paraan upang magtagumpay at gulatin ang kanilang kalaban para makakuha ng kahit anong kalamangan sa digmaan na ito. Totoo ito sa buong digmaan. At ang nangyayari sa Sumy ay maliit na larawan ng mas malawak na labanan. Muli, malinaw ang katigasan ng ulo ng mga Ruso at ayaw nilang baguhin ang kanilang taktika. Kahit di ayon sa gusto nila ang sitwasyon, kitang-kita pa rin ang pagiging malikhain at kakayahan ng mga Ukrainyano mag-adjust. Dahil dito, napipinsala ang puwersa ng Russia at mas napapakinabangan ng Ukraine ang pagbabago ng labanan sa hangganan. Sa totoo, kahit anong sabihin ng mapa, wala nang malinaw na hangganan dito ngayon. Ang dating hangganan dito ay naging malabong guhit na lang ngayon. Para sa mga tropa, Ruso man o Ukrainyano, ang teritoryong ito ay pinag-aagawang maliliit na pamayanan, baryo, maalikabok na kalsada, at bukiring puno ng hukay mula sa pagsabog. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng hangganan, kundi tungkol lang sa pagkontrol ng lupa at pagiging nasa tamang panig ng agos ng laban. Iyan ang dahilan kung bakit, sa unang tingin, pinayagan ng Ukranya ang Rusya na sumugod sa Sumy, para pagkatapos ay palibutan sila mula sa likod at makakuha ng tagumpay sa Kursk. Kasama ito sa mas malaking plano na hindi alintana ang mga linya ng estado at hangganan, at sa halip ay nakatuon sa pagkuha ng mga lupaing pinakamahalaga at pag-angkin ng mga posisyong pinaka-estratehikong mahalaga sa kasalukuyan. Ang ayos ng lupa ay pumapabor din sa Ukraine dito. Gaya ng nabanggit, ang lugar sa magkabilang panig ng hangganan ng Sumy at Kursk ay karamihan ay hiwalay at rural. Madalas, ang mga bayan at nayon dito ay maliit at magkakahiwalay. Kadalasan isang kalsada lang na may ilang bahay at gusali sa gilid,
na pinaghihiwalay ng palayan, puno at sakahan. Dahil magkakalayo ang mga urban na lugar, nakakahanap ang tropang Ukrainian ng daan sa depensa ng Russia para makalibot at mapalibutan ang posisyon ng kalaban. Sa loob ng ilang araw, ang tropang Ruso mula sa matibay na posisyon ay nauwi sa pagkakulong sa mga lugar ng kamatayan. Habang papalapit ang mga Ukrainian mula sa lahat ng direksyon, naputol ang koneksyon nila sa ibang unit. At dahil walang malinaw na linya ng supply na pumapasok o lumalabas para magbigay ng karagdagang puwersa o paraan ng pagtakas, kakaunti na lang ang pag-asa ng mga sundalong ito kundi lumaban para sa kanilang buhay o itaas ang puting bandila. At kung magpapatuloy ang Ukraine sa taktikang ito, dalawang bagay ang mangyayari. Una, muling mapapalaya ang mga sinakop na baryo sa Sumy, ang mga lugar gaya ng Oleksivka at Kindrativka na dating gray zones at nakuha ng Ukraine noong Hulyo 2025 ay muling nasa kontrol ng Ukraine at mapapaalis ang mga Ruso. Magdadagdag ito ng moral na lakas sa mga tagapagtanggol ng Ukraine habang pinalalaya nila ang kanilang lupain. Habang iniiwan naman ang mga Ruso na nagkakamot ng ulo at nagtataka kung paano na naman sila nagkamali. Pangalawa, malamang hindi hihinto ang Ukraine sa paglaya ng Sumy. Ang kanilang mga puwersa ay nasa Kursk na, kaya maaaring matukso silang magpatuloy at ulitin ang kanilang opensibang galaw ng 2024, sakupin ang mga lupa at pamayanan sa loob ng Russia. Ipinapahiya si Putin sa paggawa ng buffer zone sa lupa ng Russia na taliwas sa gusto ng Kremlin. Nandoon na lahat ng palatandaan na nagpapakita na mangyayari ito dahil nagsimula na bugbog at talunan dahil sa pambobomba, drone attack ng Ukraine at naputol na supply at tulong. Hindi talaga nakakagawa ng maayos at tuloy-tuloy na depensa ang mga tropang Ruso sa Sumy at likuran sa Kursk. Dahil umaabante na ang Ukraine sa maraming posisyon, lalala pa ang sitwasyon ng mga tropa ng Kremlin. At marami ang maaring magpasya na mas mabuting isuko na lang ang kanilang mga armas at sumuko sa kanilang kalaban kaysa mamatay sa mga walang saysay na bahagi ng lupa. Hindi nila kayang panatilin ito ng matagal. Sa kabuuan, nakikita ng Sumy ang nakakagulat na pagbabago ng sitwasyon. Sa matagal na panahon, malinaw ang kwento, umusad ang Russia. Mas malakas sila, may misyon na gawing buffer ang hangganan, at mas suportado sila kaysa kay Ukraine. Lalo na kung isa sa alang-alang na kailangang lumaban ng mas matindi ang Ukraine sa Pokrovsk at ibang frontline na lugar sa silangan. Mukhang kailangang maghukay at magtago na lang ang mga puwersa ng Ukraine hanggat kaya nila. Harangin ang kalaban at bagalan ang kanilang pag-usad. Habang hindi maiiwasang mawalan ng kaunting teritoryo habang lumilipas ang mga araw at linggo. Pero tumutol ang Ukraine sa ideyang iyon. Mahalaga para sa Ukraine ang bawat bahagi ng teritoryo. Sumy man, Donetsk, Luhansk o Crimea, pantay ang halaga. At ipaglalaban ng mga Ukrainian ang bawat bahagi hanggang sa kanilang huling hininga. Tumanggi silang isuko ang mga bahagi ng teritoryo ng Sumy sa kanilang kalaban. At sa halip ay gumawa sila ng plano para paalisin ang mga ito at pigilan silang makabalik. At sa ngayon, gumagana ito. At unti-unting naililipat ang labanan mula sa Sumy pabalik sa Kursk. Ang mga sundalong Ukranyano sa lugar ay nakatanggap pa nga ng lubos na respeto at paghanga mula sa kanilang Pangulo. Si Volodymyr Zelensky na nag-post sa social media noong Setyembre 14 upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa matatapang na tagapagtanggol ng rehiyon ng Sumy. Sa araw na ito, masasabi natin na ang opensibang operasyon ng Russia sa Sumy ay tuluyang napigilan ng ating mga puwersa. Tuloy ang labanan sa hangganan ng Sumy. Ngunit ang grupong Ruso sa direksyong ito ay nawalan na ng kakayahang umatake dahil sa tuloy-tuloy na pagkalugi. Habang patuloy na nag-i-innovate ang Ukraine gamit ang drone sa digmaan at hinahanap ang paraan para mapaboran ang kalagayan nila. Mahirap pa ring masabi kung hanggang saan sila makakarating. Ang mga susunod na buwan ay maaaring magdala ng mas malaki at mas makabuluhang pagsalakay sa Kursk sa mga darating na buwan. Maaaring piliin ng Ukraine na palayain muna ang buong Sumy bago palakasin ang depensa sa hangganan para mapigilan ang pagbabalik ng Russia. Mukhang malinaw na nangingibabaw ang puwersa ng Ukraine dito at sa iba pang lugar na masamang balita para kay Putin at maaring magbigay daan ito sa mas matagumpay na pagtatapos ng taon para sa Kyiv. Ngayon, alamin kung gaano kasama ang kalagayan ng Russia sa aming pinakabagong talakayan
tungkol sa bansa. Ang Summer Offensive ay naging tag-init ng pagkatalo na may higit 20,000 sundalong nawala. Tingnan kung gaano kadesperado sina Putin at ang mga commander niya na pati mga kusinero ay ipinapadala na nilang mamatay sa harap ng Ukraine upang makayanan ang matinding bilang ng mga nasawi at pagkawala na kanilang dinanas ngayong taon. Sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notifications para agad kang ma-update sa mga balita at kaganapan mula Ukraine at iba pang mahahalagang pangmilitar at geopolitical na issue sa mundo.